Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, yung huling pagtalakay natin inshallah doon sa chapter 5 at puro ito tungkol sa da'wah. Bukas, Sabado, after Fajr, tutuloy na natin yung pagtalakay dun sa libro na yung workbook na pinadala galing Saudi Arabia, inshallah. Wala muna tayong Arabic kasi yung Arabic, inshallah, sisingit-singit na lang natin yun para mas maintindihan ninyo, inshallah. Kasi yun nga, ang kaalaman, pag hindi nyo talaga na-apply, wala kayong paggagamitan, hindi nyo siya ma-appreciate eh. Akala nyo ba yung mga nag-aral sa Madina, lahat ng alam nila, doon nila natutunan? Yung sinabi lang ng teacher, yun na yun, alam na nila? Hindi ah. Yung isang oras mo doon na subject, kailangan mo yung tapatan ng 2-3 oras, mahigit pa na self-study. Hindi bawal ang self-study. Ang bawal, yung self-study ka lang na hindi ka nag-aaral sa guro. Pero marami sa mga kaalaman, kinukuha ng mag-aaral sa pamagitan ng pag-aaral mag-isa. Hindi yung kung ano lang yung tinuro sa kanya, yung kumbaga spoon feeding. Okay, hindi yun ganun-ganun lang. Hindi yun kumbaga parang ngayon elementary, high school, kung ano yung itinuro, yun lang yung exam o yun lang yung pag-aaralan. Sa Islam, hindi ganun. Malawak ang kaalaman sa Islam. At actually, marami nga sa mga scholar, natuto sila sa mas malawak na bahagi ng kaalaman nila pagka-graduate na nila. Kasi dumadalo sila sa mga pag-aaral, sa mga masjid ng mga ulama. So doon lumalawak palalo yung kanilang kaalaman. Hindi lahat ituturo sa eskwelahan. Okay? So, dapat nagsisikap yung tao na matuto kahit sa sarili niya, inshallah. At yun nga, meron ding silbi yung self-study habang nag-aaral ka. Kasi doon mo ma-apply yung pinag-aralan mo eh. O nag-aral ka ng Arabic, nag-Google ka. Pag Google mo, Arabic din yung tinype mo. O di na practice mo mag-isip sa Arabic kung paano magtanong sa Google ng Arabic at lumabas na yung resulta, babasahin mo Arabic, iintindihin mo Arabic, at aalamin mo kung tama kaya itong nakasulat dito o hindi sa Arabic. Ganon. Hindi yung lahat ay isusubo sa inyo, kumbaga. Sa lahat, hindi lang sa pag-aaral ng Islam. Sa engineering, ganon din. Nag-aaral kami, hindi naman lahat tinuro. Tapos biglang lalabas sa exam. Pag hindi mo nasagutan, sasabihin ng prof, ba't di mo pinag-aralan? Kasi hindi lahat ituturo nila. Ha? Kumbaga, ang ituturo lang nila basic at paano unawain ang kaalaman. Yung iba doon, karamihan doon, sariling sikap mo na, inshallah. Itanim nyo sa isip nyo yan. Para may marating kayo, hindi yung pang parok lang kayo, inshallah. Malayo ang mararating nyo, inshallah. So tutuloy natin yung hadith kagabi. Dahil nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibibigay daw niya yung bandila doon kay Ali bin Abi Talib, o ibinigay daw niya yung bandila kay Ali bin Abi Talib. Balikan nga natin yung hadith na yun. Nasa yan. Okay, kasi may lilinawin tayo doon ng mga terminolohiya inshallah. Lautiyan narayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi qala fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu gadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala ayna Ali bin Abi Talib faqala yashtaki aynayhi ya Rasulullah qala fa arsilu ilayhi fa'tuni bihi falamma jaa basaka fi aynayhi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja
فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفد أو انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك humr na'am. Sino sa inyo sinubukan niyo na magbasa ng hadith ng ganun? Ikaw sinubukan mo na? O yun, araw-arawin niyo yun, inshallah. Ganun. Halimbawa, may makita kayo sa Google. Sanayin niyo. Kasi meron namang mga hadith na nakalagay sa internet, may haraka. So, practicein niyo ng practicein yun. Tapos meron na akong app dito na ginagamit. Yun nga yung hadith na app. Ito din yung sunnah.com na website. Nandito lahat, halos. Inshallah, kung nandito nga lahat, yung Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta, Malik, Musnad Ahmad, Riyadus Salihin. Halos lahat ng yung mga importante na references nandito. Bulugul Maram, Adabul Mufrad, Arbaun an-Nawawi, Hisnul Muslim, nandito. At yung kagandahan dito, yung mga Arabic dito ay puro muharraka, merong haraka. Pwede niyong pagpraktisan, basahin, plus meron pang translation. So yun yung kagandahan. So dagdagan niyo pa yung pagsisikap niyo, inshallah. So doon sa hadith na ito, yun nga, nangyari ito sa Khaybar. At yung Yawmu Khaybar, Yawmu Ghazwatu Khaybar, wa huwa qaryatun qarbul Madina. Ang Khaybar ay malapit sa Madina at dito nga natipon yung mga Hudyo at sinalakay sila ng mga Muslim dahil nagpaplano sila ng pagsalakay sa mga Muslim. Kumbaga preemptive strike yung ginawa nila, inunahan na nila yung mga kalaban. At syempre naririto yung Banu Nadir at merong kumbagang probable cause o merong justification na salakayin ang Khaybar dahil nandun ang kalaban ng mga Muslim. At syempre, nandun din nakikipagsabuatan sa kanila iba pang tribo ng mga Hudyo. Ang raya na tinutukoy dito, raya, ibig sabihin nito, alamul harb, bandila ng digmaan. So yung tinutukoy dito, bagaman yung raya, sa pangkalahatan na kahulugan nito ay flag, bandila. Di ba sa Jeddah, manong may tindahan, may supermarket? Sukur raya, yun siya, flag. Pero dito yung tinutukoy dito na bandila, wala naman kasing bandila talaga yung mga Muslim. Okay, kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi katulad ngayon nung ISIS, meron silang bandila, hindi ganon. Wala talaga silang bandila na ginamit. Meron silang iba-ibang bandila at wala talagang isang bandila. Yung unang gumamit ng simbolo ng buwan, yung new moon at saka yung star, Ottoman Empire. Yung Ottoman Empire. Sila yung unang gumamit ng ganong simbolo. Hindi yun nakikilala nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadukun, yung tinukoy doon sa hadith, yakuduna wa yatahaddatun. So yung mga tao daw, nag-uusap-usap sila buong gabi. Yung mga sahaba. Sino kaya yung pagbibigyan ng bandila ng digmaan? At yung basak, ito nga yung tafal, yun nga yung dura na sa ganitong paraan ginamit o ginamot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fabara'a, zala anhul alam. So, yung tinutukoy dito na bara'a, yung paggaling o pagkakaalis ng sakit. Anfid, amdi wadhab. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfid o unfud, ibig sabihin humayo o umalis. At yung ala rislik, ala mahlika min gayri ajala. Yung ala rislik, ang ibig sabihin nga nito yung pagdadahan-dahan at hindi pagmamadali. So maririnig niyo yung mga ganyang salita. Halimbawa, kahit sa colloquial na Arabic,
ala rislik, na yun nga, ibig sabihin nun, dahan-dahan, huwag magmadali. Tapos yung sahan na tinutukoy dito, karaba minhum, yung pinakamalapit sa lugar nila na hindi ka pa nakakapasok sa lugar nila. Kasi nga dito, subhanallah, sa panahon na ito, jihad. Pero nakita natin sa hadith na kahit sa jihad, inuuna pa rin ang da'wah. Okay? Inuuna pa rin ang da'wah. Na may kita natin, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang jihad ay hindi gaya. Hindi ito ang layunin ng Islam. Ito ay wasila, kaparaanan lang. Kaparaanan lang para mapangibabaw ang salita ni Allah. At kaparaanan upang maging katulong ng da'wah. Yun ang jihad. Hindi baligtad na, kumbaga, isipin ng tao na mas mahalaga yung makibaka kaysa magda'wah. Hindi. Mas mahalaga ang jihad. Mas mahalaga ang da'wah kaysa sa jihad. Kasi kahit sa jihad may da'wah. At nag-jihad ka para magda'wah. At magkakaroon lamang ng kital, yung pakikibaka, kung tumanggi ang mga tao sa da'wah. Kaya nga sa mga lugar na akaliya o minority yung mga Muslim, katulad dito sa Pilipinas, ang mga scholar ay nagsabi na sa mga lugar na katulad dito na hindi naman pinipigilan ng da'wah o hindi naman inaapi ang mga Muslim, ang pinakamataas na pamunuan ng mga Muslim sa lugar na katulad dito ay maaring makikipagdiplomasya. Okay? At hindi magiging kasalanan sa kanila ito. Kumbaga hindi ito magiging kapintasan o kakulangan sa kanila. Kasi walang dahilan, kumbaga, para magrebelde o mag-aklas, mag-armas. Katulad ng naroon sa iba pang mga lugar, halimbawa, na maaring maobliga silang mag-jihad at jihad ad-daf ang ginagawa nila, jihad ng pagtatanggol. Halimbawa sa Myanmar, sa Burma, pinapatay doon yung mga Muslim. Sa Kashmir, sa Palestine, sa Chechnya nung unang panahon. So, merong jihad doon at nagiging obligado ang jihad bilang pagtatanggol sa mga Muslim. Pero dito sa Pilipinas, oo, nangyari yan. Maaring sa panahon ni Marcos o sa ilang mga pagkakataon. Pero generally, mas matutukoy natin na sa pangkalahatan ay payapa naman ang mga Muslim sa pangkalahatan ng mga lugar sa Pilipinas, kahit sa Mindanao. At tuwing nang merong ang kaguluhan, ilan lang naman yung lugar na apektado. At kahit nga nung panahon nung mga panahon ni Gloria na merong gera, panahon ni Erap. So panahon ni Erap talagang dinigma niya talaga yung mga Muslim. So maobliga ang mga Muslim na magtanggol sa kanilang mga sarili. Pero sa panahon natin ngayon, halimbawa, kaya nagkaroon ng initiative ang Bangsamoro na kumbaga ituloy yung usapang pangkapayapaan kasama yung gobyerno. At alhamdulillah, ang kinalabasan nito, ang bago na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mas malawak ang authority at mas economically viable para sa mga Muslim kaysa doon sa kanyang predecessor, yung ARMM ni Nur Miswari. So yung ginawa ng ating mga elders, yung ating mga nakatatanda sa Bangsamoro, walang sino man ang maaring pumintas doon sa kanilang ginawa. Yung mga utak-pulburan na lang yung mga nagmamarunong ang pumipintas sa kanilang mga ginawa. Na kesyo sinasabi nila yung mga sympathizer ng mga terorista, nag-traidor daw sila. Walang ganun. Kung buhay ngayon, si Sheikh Salamat Hashim rahimahullah, ganito rin yung gagawin niya. Yan din mismo yung gagawin niya. Hindi yung katulad nung inaangkin ng mga terorista. So dito, yun nga, inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kausapin muna sila bago sila pumasok. Okay? So hindi talaga ito otomatiko na pagsalakay o kaya yung
surprise na pagsalakay. At yung humron naam na tinutukoy dito, yung pulang kamelyo, na ang reward ng da'wa kapag mag-Muslim ang dinadakwahan mo, ay mas malaki pa kaysa sa pulang kamelyo. Sinasabi, ito ay al-iblu dawatul lawn al-ahmar wa hiya anfasu amwal al-arab. Na yung pulang kamelyo, ito nga ay literal na pula yung kanyang kulay. At nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maaaring sa panahon natin ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, ito na yung pinakamahal na pag-aari ng sinumang Arabo. Ito na yung kumbaga pinaka matinding maaring maangkin nila. So sa kabila ng sa panahon natin ngayon, sinusukat yung yaman ng tao sa kanyang net worth, sa halaga ng kanyang negosyo, mga real properties, sasakyan o iba pa rin talaga ang Arabo na may-ari o nagtataglay ng pulang kamelyo. So ito nga ay maaari nating kunin literally na mas mahalaga pa ang reward ng mangangaral ng Islam kung merong magmumuslim sa kanyang da'wa kaysa doon sa pulang kamelyo. At actually mas mahigit pa. Kasi nga yung reward pa lang nung sala, yung 2 rak'a bago ang Salatul Fajr, mas mainam pa sa mundo o sa nilalaman nito at sa nilalaman nito. Anong laban, kumbaga, nung kamelyo na pula sa buong mundo? Yung kamelyo na pula, bahagi lang yun ng mundo. So mas malaki talaga ang reward ng da'wa, alhamdulillah. So yun nga, pagkatapos daw na mag-Muslim ang mga tao, ituro sa kanila ang haqqullahi ta'ala, yung mga karapatan ni Allah sa Islam. Karapatan ni Allah, ibig sabihin, jami'ul wajibat al-mafruda, kas-sala, waz-zaka, was-sawm, wal-hajj. So matapos na sila mag-Muslim, naunawaan nila ang akida, at sila ay nagsyahada, ituro sa kanila ang lahat ng mga obligasyon nila. Dahan-dahan, unti-unti, katulad ng sala, pagkatapos zaka, pagkatapos fasting, hajj, at iba pa. At iba pang mga gawain. Kasama ang jihad, syempre. Kasama ang jihad. Actually, ang jihad, kahit wala namang jihad, halimbawa sa panahon natin ngayon, walang jihad, at hindi porke walang jihad, ay ibig sabihin tinatalikuran ng tao ang jihad. Okay? Wala lang talaga, walang pangangailangan, kumbaga. Pero dapat sa mga Muslim ay maituturo pa rin ang jihad, insyaallah. Dapat itinuturo pa rin ang jihad at yung mga ahkam nito. Dahil kung ang mga tao hindi sila matututo ng jihad ayon sa mga batayan, matututunan nila ang jihad ayon doon sa pinaniniwalaan ng mga terorista na binibigyan nila ng sarili nilang interpretasyon ang mga batayan tungkol sa jihad. O syahidu min al-hadith lil bab qawluhu thumma udu'uhum ila al-Islam. At ang malaking aral o ang kinalaman ng hadith na ito sa kabanata tungkol sa da'wah, na yun nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung pagdating mo, Ali, pagdating mo doon, Ali, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anyayahan mo sila patungo sa Islam. Yun ang una niyang gagawin. Yun ang una niyang gagawin. Kasi nga sinabi niya, di ba? Hatta tanzila bisahatihim, hanggang sa makarating ka malapit sa kanila, anyayahan mo sila patungo sa Islam. At actually ganito rin yung nangyari nang dumating ang mga Muslim sa Persia, nang dumating ang mga Muslim sa Roma, nang dumating ang mga Muslim dun sa mga nagrebelde sa panahon ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yung mga nagmurtad, ay mga ayaw magbayad ng zakah, inanyayahan muna sila sa Islam at saka lamang nagkaroon ng digmaan. Okay? So nauna ang da'wah bago ang jihad. So ngayon yung mga aral, inshallah. So una, Fadilatu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang kainaman ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na bagaman siya yung binigyan ng bandila
siya yung ginawang pinuno ng mga Muslim sa labanan sa Khaybar, hindi ito nangangahulugan na siya ang unang khalifa dapat, pero ito ay nagpapakita ng kainaman ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Pangalawa, ithbatu sifatil mahabbatillahi ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa adamatihi. Makikita natin dito sa hadith ang pagpapatibay sa pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre pagmamahal na ito, yaliku bi jalalihi wa adamatihi. Ang pagmamahal ni Allah ay nararapat sa kanyang karangalan at sa kanyang kadakilaan. Hindi ito pagmamahal na inilalarawan natin ng tao o mag-speculate ang tao kung ano ang kahulugan. Nasaan dito ang pagmamahal ni Allah? Ang pagmamahal ni Allah ay nasa hadith na ito dun sa Khaybar kasi naroon sila para mag-jihad pero una nilang gagawin ang magda'wa. Una nilang gagawin ang anyayahan ng mga tao patungo sa Islam. Hindi yung basta-basta lang silang papatayin katulad ng mga ginagawa ng mga terorista sa panahon natin ngayon. Kaya nga, merong isang aya doon sa, tinanong ako minsan nung brother, anong magandang i-lecture laban sa terorismo. Sabi ko yung aya na wama kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula. Hindi kami magpaparusa, liban na lamang na magpadala muna kami ng sugo. Hindi kami nagpaparusa, liban na lang ng magpadala muna kami ng sugo. At yun talaga yung naging sunnah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang naging kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago niya itinaob yung Sodom at Gomorrah, pinadala si Lut alayhis salam. At bago niya pinarusahan yung mga nasyon ng iba't ibang mga pagano nung unang panahon, halimbawa yung nasyon ni Nuh alayhis salam, yung nasyon ni Hud, yung Ad, yung nasyon ni Saleh. Anong nasyon ni Saleh? Yung Thamud. At yung nasyon ni sino propeta sa Madyan? Si Shuaib. So bago winasak yung mga nasyon na yon, may propeta muna na pinadala sa kanila. Okay. So ngayon sa mga tao, yung mga terorista, binobomba na lang nila yung mga tao bago man lang nila madaawahan. Tama ba na gagawin nila yun? Yun ay taliwas na taliwas doon sa aya at taliwas na taliwas doon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago madigmain yung mga tao, pangaralan mo muna sila o anyayahan mo sila. At syempre karagdagan pa doon na bakit mo idadamay yung mga sibilyan? Bakit ka papatay ng sibilyan na wala namang kinalaman sa labanan mo at doon sa mga sundalo ng sino mang gobyerno na hinahamon mo? So dito, ipinapakita ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamahal na subhanallah hindi naiintindihan ng mga terorista. Pangatlo, al-bisharatu bihusulil fathi ilmun min a'lamin nubuwa. Okay. So yung pagbibigay daw ng magandang balita ng pagtatagumpay ng mga Muslim laban sa Khaybar, at syempre ito ay kabilang sa mga kaalaman o palatandaan ng pagiging tama ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na totoo siyang propeta. Kasi mga propesiya, yun ay bahagi ng mga himala ng mga propeta na nagkakatotoo yung sinabi nila. So dito yung propesiya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi niya na yaftahullahu ala yadayhi, na pagtatagumpayin ni Allah sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay ang mga Muslim. At yun nga tinutukoy dito si Ali bin Abi Talib at nagtagumpay nga sila laban sa Khaybar. At sumunod na aral, pang-apat, fadlus sahaba radiyallahu anhum fi harsihim alal khairi wa tanafusihim fihi.
kainaman ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa kanilang haras, kumbaga yung kanilang pagpapahalaga sa kabutihan at pag-uunahan nila dito. So paano nangyari ito sa hadith na ito? Yung hindi sila nakatulog halos at nag-uusap-usap sila magdamag kung kanino ibibigay ang bandila ng digmaan. So ganun sila. At maraming iba't ibang mga pagkakataon. Diba naalala nyo yung 70,000 na papasok sa paraiso na walang pagtutuos. So humiling sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapabilang sila doon. Tapos yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung papasok sa pinto na yan ay kabilang sa mga tao na papasok sa paraiso. Hanggang sa yung isang sahaba natulog dun sa bahay ng tao na yon para obserbahan kung ano ba yung ginagawa ng tao na yun. Yun yung haras na tinatawag. Yung kanilang matinding pagpapahalaga sa kaalaman. At yung pag-uunahan nila sa kabutihan. Matinding pagpapahalaga sa kabutihan at pag-uunahan nila sa kabutihan. Panlima, anna da'wata ilal Islam qabla al-qital fi haqqi man lam tabluguhum ad-da'wa. Ito yung kanina ko pa sinasabi. Ang da'wa patungo sa Islam bago pa ang labanan. Lalong-lalo na para sa kapakanan ng mga hindi pa nakakarating sa kanila ang da'wa. Okay? So yung mga terorista, pinapatay lang nila yung mga tao basta-basta, kesyo kuffar daw. Nasaan ang da'wa? Nasaan ang da'wa? Kung makapintas sila sa mga nagdada'wa, kasi raw hindi raw nagjijihad, tanungin din natin sila, ba't hindi kayo nagdada'wa? Samantalang mas malaking obligasyon ang da'wa kaysa magjihad. Pang-anim, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Ang gantimpala ng pagkakagabay sa kahit isang lalaki lamang, kahit sa isang tao lamang. So kahit isa lang yung magabayan sa pamagitan ng iyong da'wa, ay meron itong malaking gantimpala, alhamdulillah. Kahit isa lang. At yun nga ang naging computation natin kahapon, di ba? So sobra-sobra pa nga sa pulang kamelyo. Kasi ang bawat bagay na gagawin ng tao na dinawahan mo na nag-Muslim, yung totoong nag-Muslim ha, hindi yung shahada modus lang o yung da'wa pogi. Yung totoong nag-shahada, totoong nag-Muslim, bawat gawin niyang kabutihan ay meron kang gantimpala doon, inshallah. Lahat-lahat. Paano yung kung gumawa rin siya ng iba pang kabutihan, may napasyahada rin siya. Actually, pati yun, may reward ka rin doon, inshallah, kung siya ay meron ding napasyahada. Dodoble ng dodoble. Kaya kung titingnan ninyo, ang antas ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa lahat ng mga tao sa umma na ito, ang antas niya ay pinakamataas. Kasi kung tutuusin, lahat ng tao na nag-Muslim nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong reward si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mula sa kanilang mga ginawang mabuti. So lahat yon may ipon kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kaya lalaki ng lalaki ang kanyang gantimpala, inshallah. Kaya siya ang pinakamainam na tao na hindi naman propeta. Siya ang pinakamainam na tao na hindi naman propeta. At yung Siddiq, pagiging Siddiq ni Abu Bakar Siddiq, ito ay pagpapatibay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay nasa antas na, pinakamataas na antas na makukuha ng tao na hindi naman propeta. At pangpito, panghuli sa mga aral makukuha sa hadith na ito, jawazul halaf al-fatiha wal khabar walaw lam yastahlif. Na dito, yung pagpapahintulot ng kumbaga panunumpa, pagpapahintulot ng panunumpa
Pero siyempre ito ay nandoon sa mga kondisyon na siyempre ang panunumpa na ito ay hindi magkakaroon ng anumang paglabag sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung panunumpa na nangyari dito? Doon sa sinabi niya na laatiyan na. Tiyak na ibibigay ko ang bandila. Tiyak na ibibigay ko ang bandila. Kung baga binigyan niyang diin na ibibigay niya ang bandila sa isang tao na bagaman hindi pa niya pinangalanan, si Ali bin Abi Talib talaga ang kanyang pagbibigyan nito. At ito nga, dinugtong dito ni Sheikh rahimahullah, masyru'iyatu ba'tal imam ad-du'at ilallah ta'ala wa amruhum bil rafqi min ghairi da'af wala intifadi azima. Masyru'iyah, ano ibig sabihin ng masyru'? Pinahintulutan, isinabatas. So isinabatas ng imam ay magpapadala ng mga tagapag-anyaya tungo kay Allah, kasama ang utos na sila ay maging malumanay. Malumanay na hindi naman sila nagpapakita ng kahinaan o kaya ay pagiging taliwas sa paninindigan. Okay? So dapat ang nag-aanyaya tungo kay Allah, merong paninindigan, pero siya ay magiging malumanay pa rin, inshallah. So tutuloy natin yung iba pang mga aralin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.